Magandang araw po, kabayan. Ako nga po pala si Jane, 33 years old, dating domestic helper sa bansang Singapore. May asawa po ako at 3 anak. Hindi po naging madali ang buhay naming mag-anak. Ang asawa ko po ay barumbado at madalas nasasangkot sa gulo. Dahil sa matinding kahirapan, napilitan po akong ipaampon ng bunso naming anak sa kapatid ng asawa ko na wala pong anak. Ang dalawa ko namang anak ay naiwan sa aking mga biyanan sa probinsya. Habang lumalaki ang problema ng asawa ko, lalo pong naging mabigat ang buhay namin. Maraming siyang naging kaso at dumating sa puntong nagtatago na siya sa batas. Bukod pa ron, hinahanap din siya ng mga taong kanyang naagrabyado. Hanggang ngayon po, hindi ko alam kung nasan siya, kung buhay pa ba o wala na. Dahil sa kagustuhan kong maitawid ang pangangailangan ng mga anak ko, napagdesisyonan kong mangibang bansa. Nung una po ay punong-puno ako ng pag-asa at pananabik. Iniisip ko na baka yun na ang magiging daan para mabigyan ko ng mas magandang buhay ang mga anak ko. Akala ko, sa wakas, magsisimula na ring magbago ang kapalaran namin. Ngunit pagdating ko po sa trabaho ko bilang domestic helper, doon nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ko. Hindi pa man ako nagtatagal, sinasaktan na po ako ng aking amo. Pakiramdam ko po noon ay wala akong kalayaan. Bawat kilos ko ay binabantayan. Minsan, hindi pa ako makakain ng maayos dahil sa takot at pagod. Isang araw, nagsumbong po ako sa anak na matanda kong inaalagaan. Sinabi kong gusto ko nang umalis dahil hindi ko na kaya ang trato sa akin. Ngunit nakiusap po sila na magtiis muna ako at nangakong dadagdagan nila ang aking sahod. Dahil iniisip ko ang mga anak ko, pumayag po ako. 2 taon po ako nagtiis sa pananakit, lungkot at pangungulila. Pero dumating din sa puntong hindi ko na kinaya. Mas nanaig po ang trauma kaysa sa pangarap na ipinunta ko roon. Kaya nagpasya akong umuwi na lamang ng Pilipinas. Akala ko po, pag-uwi ko ay dala ko na ang pagbabago para sa pamilya ko. Ngunit ang naiuwi ko po ay sugat sa puso at takot na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Ang mga pangarap na binuo ko para sa mga anak ko ay tila biglang naglaho. Sa ngayon po, pilit akong bumabangon para sa mga anak ko. Nasa mga biyanan ko pa rin sila sa probinsya, habang ako naman ay nandito sa Maynila, nagtatrabaho sa isang karinderya. Kahit maliit lamang ang kinikita ko, sinisikap kong makapagpadala para sa kanilang pangangailangan. Hindi ko man alam kung ano pa ang naghihintay sa akin sa hinaharap, pero isang bagay lang po ang sigurado. Hindi ako susuko bilang isang ina. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit, pagod at kabiguan, ang mga anak ko pa rin ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban at umaasang balang araw, makakasama ko rin ang mga anak ko at magiging maayos din ang aming buhay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Nagmamahal, Jane.